Nasabi ko na nga ba sa'yo na sinimulan akong cornerin ni Esther kahapon? Cornery? Paano? Binabasahan ako ng Biblia. Meron siyang mga ipinapaliwanag sa akin kung ano-ano. Ba? Mukha yatang sabay tayong kinokorner ng mag-asawang yun, ah. Siguro, nakikita yung gulo natin. Baka nararamdaman na may problema tayo. So, ano koneksyon? Roy, we need peace in this house. Wow. Ang bigat nun, ah. Mukhang nadala ka rin. Totoo naman yung sinasabi ni Esther eh. Kasi, karamihan sa mga tao, marami silang mga maling desisyon na ginagawa. Dahil unang-una, hindi muna nila pinagdarasal yon. Pangalawa, hindi sila humihingi ng direksyon mula sa Panginoon para kung saan tatakbo ang buhay nila. Bakit? Sumasagot ba ang Diyos? Nadidinig ba ng tao na sinasagot nila ng Diyos kapag humihingi sila ng direksyon? O gaya nung ano, Roy, dito ka tumaya sa numerong ito, ha? Itong lalabas sa karera. O kaya, Roy, dun, sa banda ron, dun nakabaon yung minang ginto na iniwan ng mga Hapon. Magiging milyonaryo ka. O kaya yung, Roy, etong numerong itaya mo, lucky number mo yan. Ha? Ganun ba? Kailan ba tayo huli nagdasal? Roy, ang Diyos natin, Diyos lang na kinukulit natin pag may problema tayo eh. Pero si Esther at si Mar, ang Diyos nila parang lagi nilang kasama simula umaga hanggang sa gabi, hanggang sa matulog sila. Eh pareho lang naman ang Diyos natin, hindi ba? Tulog na tayo. Bakit sa kayong mga born again, ha? Kung magsalita kayo, parang kayo lamang makaliligtas sa impyerno sa katapusan ng mundo. Para bang kayo lamang anak ng Diyos. Aling mali, hindi naman po sa ganon. Ang sinasabi ko lang sa inyo, kapag tayo po ay nagkakasala, nawawalay tayo sa Panginoon. Ang ibig mong sabihin, kung ako hindi ma-born again, hindi ako akit sa langit. Napalagay mo yan sa Biblia. Kung hindi kayo ipinanganganak muli, hindi kayo makakaabot ng kahirayan ng Diyos. Nako, ayoko. Ayoko sumali dyan sa inyong religion, ano? Hindi naman po relihiyon itong sinasabi ko sa inyo. Ang pagiging Kristiyano po ay isang uri ng pamumuhay. Yung kung namumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Matanong ko na kayo, kayo po ba, bukas, makalawa, mamatay? Alam niyo po ba na sa langit kayo? Nako, ayoko mamatay, ha? Kabubiyuda ko pa lamang, susunod na ako kay Pedring ko. Nako, ayoko. Ayoko mamatay. Natatakot po kayo. Kasi po, hindi po niyo alam kung saan kayo pupunta. Ang mga tao po na nasa puso nila si Kristo, hindi po natatakot na mamatay. Kasi alam nila na sa langit sila patungo. Paano ba makakasiguro nasa akin na nga si Kristo? Gusto po ba talaga ninyo? Aba, siya ang gawin sa kapagligtas. Ako rin! Huwag kayong sumasagot sa usapan ng matatanda, ha? Sabi po ng teacher namin, Jesus loves us. Di ba po, Aling Esther, Jesus loves me? Oo. Pero mahal ka ng Diyos, Linda. Jesus loves you very much. At may maganda siyang plano para sa iyo. Give God a chance.
Roy, buong buhay mo, ikaw na lagi ang nasusunod. Kaya maraming maling desisyon kang nagagawa. Di ba? Maraming maling diskarte. Paano kaya kung hayaan mo namang si Jesus ang dumiskarte? Esther? Wala naman sigurong mawawala sa akin kung bibigyan ko siya ng isa pang chance sa buhay ko, hindi ba? Sinong ibig mo sabihin? Si Roy? Nagkakaroon ba kayo ng mga komplikasyones, Linda? Hindi. Hindi si Roy, Esther. Ang ibig ko sabihin, si God. Di ba sabi mo, give God a chance? Ibig mo sabihin gusto mo na maging isang ganap na Kristiyano? Kristiyana na ako. Matagal na ako nabinyagan eh. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi porkit nabinyagan ka na, ganap na Kristiyano ka na. If you wanna give God a chance, let Him give you a chance. Siguro hindi ako magiging santo kaagad, hindi ba? Pero kung totoo yung sinasabi mo, na talagang mahal ako ng Diyos, gusto ko siyang subukan, Esther. Para bang nag-i-eksperimento?